mo, Han? Dapat lang. Tatlong north. Hindi namin ito lang. Ay, magdarasal muna. Ang mga kamay. Teka lang, Han. Hintayin ko ako. Maraming salamat po, Amang Banal, sa mga biyayang itinagalob niyo po sa amin sa oras na ito. Sinasamba ka namin sa patuloy mong pagkalinga sa aming sambahayan at sa buong komunidad na aming ginagalawan. Naway maging maayos po ang aming pagsasalo-salo sa oras na ito at sa mga susunod pang mga araw. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at magpasawalang hanggan. Oh, Abby, kumusta naman ang school mo ngayong araw? Okay naman po. Oh, at ikaw, Paolo? Okay naman ako, ma. Good, good. Di ba pianis ngayon? So, nag-PE kayo? Opo. Sinisilipan ka pa rin ng teacher mo? Opo, pero lahat naman po kami mga babae, sinisilipan niya eh. Ay, gago yun ah. Hindi mo pa rin ba yung sinusumbong sa principal mo? Ano ka ba, Romel? Yun ang mga malalaking issue ng school nila. Hindi ba nasusolusyonan? Di ba ba kaya walang kaparaan ang issue ng gusto natin? Ay nako, hayaan mo na lang yung teacher mo, ha? Magsasama rin yan. Hindi sila. Sige, sinusubukan ka naman po, ma. Kaso, lapit po siya ng lapit sa akin. Inahawakan na ako ko sa tingin eh. Ay, nako naman anak. Eh, ganyan ka ba naman kasi kay klima namin? Mababastos ka talaga. Ay nako, nonsense, honey. Isuot mo lang ang gusto mong isuot. Hindi mo kasalanan kung para mga asong ulod. Nagkakandarapa ang mga lalaki sa'yo at hindi mo kasalanan kung wala silang disiplina. Sila dapat ang mag-adjust. Nakapagsusuot rin po ba kayo ng maiikli na kabataan niyo? Ay, Nako naman. Ay, oo naman. Mini-skirts ang uso-uso noon. Magpapabili ako ng isa kay na. Tuwing pupunta siya ng palengke at magpapabili ako hanggang may 5 bagong mini-skirts na ako. Kada linggo, iba-ibang kulay sa bawat araw ng pasukan. Hey, yes, oh yes. Oh, ay, hindi ako. kaya nandito ngayon sa mundo, ang kuya mo. Ay, teka ka pala. May ano pala. May nangyaring weird sa akin sa trabaho kanina. Alam niyo ba? Lagi naman may weird na nangyayari sa'yo. Ay, di ba? Elena, patapusin mo naman muna ako. Ganito nga kasi yun, ha? Nasa party engagement ako. Pauwi na ako. Parang may kakaibang bigat akong naramdaman sa dibdib ko. Nakakita pa naman ang highlight mo, ha? Yan naman, Elena. Patapusin mo naman muna ako. Sorry na. Yun na nga. Ano ang kakaibang naramdaman? Tapos, pauwi na ako nun eh. Tapos, pagtalikod ko na ganyan, meron ako nakita isang lalaki, nakahiga sa tapat ng isang malaking poste. Punong-puno ng dugo yung sahig. Hindi ko makilala kung sino yung lalaki. Kasi nakadapa siya. Pero naisip ko naman, parang ang weird kasi palagi namang may mga dumadaang mga sasakyan at mga tao dun sa lugar na yun. Bakit wala pa rin nakakakita sa kanya? E di ngayon, nilapitan ko siya kasi gusto kong tingnan kung buhay pa ba o kung patay na o ano. Kaya anong naisip ko? Naisip ko. Kung ako naman yung mapagbintangan. Di ba gano'n sa mga teleserye, yung mga pinapanood mo, yung napapagbintangan? Ayun, kaya naglakad na lang tuloy ako paalis. Tapos, pupunta na sana ako sa garden. Pero may nakita akong lalaki, papasok sa sasakyan niya. At pinuntahan ko para dalawa kayo magsabi, no? Sabi ko, Uy, pare, parang may duguan doon, no? Baka patay na. Alam mo anong ginawa niya? Makatalikod lang siya ganyan. Yan, hindi nagsasalita. O, hindi niya pinansin. Tapos bigla, napansin ko, parang siyang nagulat nung hinawakan ko siya sa balikat. Alam niyo yung nagugulat ka kapag hinawakan ka sa balikat, parang ganyan. Ganyan. Pagharap niya sa akin, ha? Basang-basa yung mga mata niya. Alam mo, kakaiyak lang eh, kasi kulang-kula, tsaka magang-maga. Ayun, tapos napapansin ko, nanginginig yung mga kamay niya. Sabi ko sa kanya, pare, okay ka lang? Hindi pa rin siya sumagot. Alam niyo yun, hindi pa rin siya sumagot. Tapos,
Pagtingin ko sa loob ng sasakyan niya, ayun sa upuan, may nakalagay na t-shirt na puti na may bahid ng dugo. O, punong-puno ng pula eh. Yung lalaki nakatitig pa rin sa akin ng masama, tapos nakalagay pa rin yung kamay ko sa balikat niya. Diba ko, parang nanigas na lang ako nun eh, kasi akala ko talaga sasaksakin niya ako eh. Pero ayun, sumakay lang siya sa sasakyan niya, tapos nag-drive na paalis. Pagbalik ko dun sa bangkay, ayun, ang dami ng tao nakapalibot. Alam niyo ba kung sino? Sino? Siya pala. Yung isa sa mga ballet staff dun sa opisina namin. Ha? Isipin niyo yun? 33 stab wounds. Oo. Medyo nakakatakot yun ah. Pero pa, nakita mo ba yung plate number? Ano? Yung plate number was yung killer. Ano yung yun? Di ba ganun sa mga pelikula? Ano ba huli ng pulis kung hindi niya nakita? May mga CCTV naman. Paano kung wala? Alam mo, nakatangan mo yan kung ako yung pulis. Hulihin ko lang. Oo. Medyo nakakalungkot din ano. Ngayon, nandito siya, kausap mo. Bukas, wala na siya. Sino man? Di ba nga namamatay? Gosh, ang bilis talaga ng buhay. Dapat lang sa kanya yun. Isang beses, no? Late na late ako sa opisina. Tapos, based na nilang available na space, ready na ako mag-work eh. Tapos, bigla ba naman, may sumingit. Tapos nandun lang, namatay na balista. Nakatingin na siya sa akin. Walang ginawa, tangina. Sabi ko ng araw na yun, tangina mo. Mamamatay ka rin. Mamamatay din kayo nitong sumingit sa akin. At ngayon, ayun, patay na nga siya. 33 stab wounds. Sayang, kapay pa lang sana siya. Pero patay na siya. Ma? Pa? Hmm. May sasabihin po sana ko sa inyo. Huwag kayo magagalit ha. Ano yun, anak? Buntis po yata ako. Abby, may binibentang pregnancy test doon sa kanto. Bumili ka na lang, hindi ka sure. Hindi ka ba marunong gumamit? Ihian mo lang yun. Sigurado na po ako. Nag-test po ako 2 beses pa nga po eh. Alam ko po kasi magagalit kayo. Galing! Baby girl! Nahasa ako. Yung tatay mo sa rooftop. High school kami. Teenage mother din ako. I feel you. Hindi po kayo galit? Saka mo, paulit-ulit ka. Kailangan siguro na buntis. Yung anak naman kasi, ano ba naman kasi nangyari sa'yo? Oh, tingnan mo. Katulad ang katulad ngayon ng nanay mo. May pakangkang na agad. Naku. Pakangkang natin na high school. Man. Basta. Ano nga pala? Hindi ko maintindihan kung bakit palagi nakukusunadahan ng mga manyakis ng anak natin. Pa, tingnan mo naman. Maganda at teenager yung anak mo. Mababastos at mababastos talaga yan. Sino nga nakabuntis sa'yo? Kasi kulit ko yung tropa ni Kuya. Tangina si Kulit? Oo nga, si Kulit! Tangina! Tangina! Tangina si Kulit! Hoy, tumahimik ka dyan ha, sa anak ka. Nasapag ka ng mapagkailan, ha? Kaya, tumubo ka. Gawin mo naman yung mapagkailan. Kapalagin ko talaga yung mukha niya. Putang inang gagong yan eh! May bago ka. Bumalik ka nga dyan, pumirmi ka dyan, ha? Pumirmi ka dyan, at nasa harap ka ng biyaya ng Diyos. Ina, papatayin ko yung gagong yan. 33 sabons yan sa akin. Sino nga ba yung kulit na yan? Kilala ba namin yan? Tropa nga po ni Kuya, ma. Pay attention naman. Ma, si Kulit, yun yung tropa ko na kasama ko mag-beats to yung Sabado. Oo, yun. Hindi ba si Jason yan? Hindi, si Jason, yun yung tropa ko na kasama ko mag-chupa ng bakla. Si Kulit, yun yung tropa ko na yung bag, tangina, punong-puno lang siya, buko eh. Ganun yung bag nun. Sabi ko, huwag kakalain tong kapatid ko eh. Nirake ka nung hayop na yun, hay siya, no? Hindi. Hindi. Binigyan ko siya ng concert. Cancer kang puta, gato ka ba? Ma, alam niyo ba yung si Colette? Yung bag nun, puno siya. Oo, okay, gains, marijuana. Oh. Pero yung paborito namin tirahin. Di ba, nagpapaalam mo dito kila mama na tatapusin namin yung chapter 4 ng thesis. Di ba, yung ginagawa namin tuwing Sabado,
Hindi naman namin natatapos yun eh. Ang ina pa, patapusin mo naman ako. Hindi pa namin yun tinatapos kasi hindi naman talaga namin ginagawa eh. Isipin nyo, tuwing Sabado, si Trip to Heaven kami dalawa. Itong ina! Trip to Heaven! Ay, anak, masama ang magsinungaling sa mga magulang. At least ba naman ho ako tuwing linggo, okay na ho yun. Alam mo, iniisip ko tuloy, no? Ano ba nagpili ng high sa week? Kasi hanggang rugby na rin-upload ko nung high school ako. Tangin na rugby, ano ka-kinder? Oo, anak. Nasapawan mo na talaga ako, kaya proud ako sa'yo. Ano nga ako? Alam mo ikaw, nakita talaga yung ulo mo sa akin. Talaga. Gusto mong sabihin ko sa'yo kung bakit dito mismo? Ano? Ma! Hmm. Etong si Papa, nakita ko kagabi sa labas ng breaking. Kala natin tulog na dito sa bahay. May kalaplapan palang iba sa labas. Oo, tangina, fuck you! Double fuck you! Tangina, akala mo may mapapala ka doon sa pokpok sa tapat ng tindahan ni Aling Loli? Wala. Gago ang puta, ma! Oh. Malay mo na to si Papa. Ano mo, sa panahon ngayon, uso naman na yung mga single parent. Kaya tangina, kung sa tingin mong kailangan ka namin, hindi ka namin kailangan dito, gago! Pa, totoo ba yun? Oo, anak. O, tignan mo, mano! Babaragin ko na yung mukha nito, gago to! Ay, hindi anak. Okay lang yan. Hinayaan ko lang ang babae ang tatay ko. Ay, kasi naman, alam mo naman, hindi naman siya masaya sa sex life namin. Ma, this is unbelievable, ha? Di ako makapaniwala dito, ma. Oo, ano, ha? Paiya ka, no? Ina mo. Yun nga anak, hinayaan ko lang ang babae ang tatay mo. Kasi naman magmuro yung tabot niya dyan sa bayad niya, baka magka-prostate cancer. Di ba? Kailangan ko na. Eh, paano kung nakapuntis na naman itong si Papa? Di ba nakapuntis na nga ito sa Bicol, kaya tayo lumipat dito sa Maynila? Ayoko na lumipat ulit. Imposible! Imposible. Bakod yun si Krista May, ha? Hindi yun pwede magbuntis. At saka isa pa, marunong naman yata akong gumamit ng contraceptives. Hindi katulad ng isa dyan. Ma? Mag-divorce na ba kayo ni Papa? Walang divorce sa Pilipinas. Anay! Net. Wala tayong pera. Ma? Hindi ka ba nagsisiri? Ipinanghahalik ni Papa yung labi niya sa pepe! Pepe! Nga ang ibang babae. Tapos hahalikan ko sa parehong labi at gabi. Yung mga kadiri ka, Ma! Nakikinig ka muna kayo sa amin ng Oo, papa. kinig. Nakikinig ka muna kayo. Upo ka nga dito. Komportable na kami sa ganitong arrangement. Basta dito siya umuwi para maghapunan. Masaya na ako. Tsaka isa pa masyado na akong maganda para sa sex. Nonsense! Walang tao matanda na para sa sex! Bakit nalulungkot? Hindi naman, dear. I've been responsible for my own orgasm since 1992. Lungkot naman ang buhay mo, Ma. Ay, ganyan talaga? Mag-housewife ka? Kailangan marunong kang mag-adjust para sa pangangailangan ng pamilya. O, di ba? O, ano? Sa palagay niyo ba gagawa ko ng katarantaduhan nang hindi kinukonsulta yung mama niyo? Abay, hindi ano, mahal na mahal ko kaya itong honey bun sugar pie, honey bun sugar pie. Madiri! Ang hindi, paano ka nagsisaya ka? Ikaw, ayaw mo talaga sa akin, no? Talaga? O, sila ka. Pues, ayaw ko rin sa'yo. Oo, ah. Hoy, tumigil na nga kayong dalawa at dito ka maupo. Dito ka intense dalawa Kaya ikaw, Abby, kausapin mo yung kulit na yan, okay? Kung hindi nyo mananagutan, ang magiging anak nyo, sana man lang, satisfy nyo yung sexual cravings mo. Tsaka, lalo na, bata ka pa, makangati ka na dahil sa mga hormonal changes sa katawan mo. Aba, anak, kailangan mo nun. Alam mo, masaya magsulo, pero masarap pa rin pag may kasama. Ano bet mo, Ma? Ano na ang plano mo, ha? O, pareho-pareho talaga kayo ng mama ninyo kasi nangyari yan sa inyo kaya nag-graduate na kayo ng high school. Di pa ako gumagraduate, di pa ako madireda. Kinakanta mo na ako, Ay, no? ay, ganun ba? Sorry naman. O, ano na ang balak mo? Baka po, ipa-abort ko na lang po muna ito si Michael. Michael, ba't
Palangalanan mo na. Bakit hindi? Ba't ang pangit mo? Uy, ang pangit mo, sayang naman. Eh, hindi pa naman po kasi ako nakakapagtapos na mag-aaral. Tatapos na muna ako. Tsaka, bata pa po ako. Tsaka na lang po ako magbubuntis. Ano, para makapag-aral? Eh, naku anak, kahit na makapagtapos ka, nahihirapan ka pa rin naman maghanap ng trabaho. Alam mo naman dito sa Pilipinas, limitado ng oportunidad. Kahit may diploma ka, wala. O bakit po kayo? Ay, lalaki ako, maraming opportunities para sa akin. Uy, mag-test ka na lang. O di kaya mag-welding ka. O di kaya magtrabaho ka sa Canada. O di ba, hindi man ang mga welders doon. Baka mayayakan na tayo. Ayoko po mag-abroad. Eh, kung ayaw mo mag-abroad, eh, nagpag-aaral ka pa, eh, wala kikita doon. Eh, hindi ko naman po gusto mag-aral para makapagtrabaho eh. Gusto ko po mag-aral para mas matuto. Ang ano, Kaya ang lahat ng bagay. Gusto ko po mas tumalino. Gusto ko po mas yumako ang aking pagkatao! nonsense! Ang kaya ka nabubuntis eh. Masyadong idealistic. Anak, kung ako sa'yo, ituloy ko na lang yung pagbubuntis ko, ha? Kasi biyaya din naman yan ng Diyos. At saka isa pa, kapag buntis ka, special priority ka, at may discount ka on all products and services kahit sa panigang mundo. Pa, hindi ako nakikipagbiruan. Kaya ako naman. Eh, paano naman kung magiging biyaya to ng Diyos? Eh, tawag lang naman to ng laman. Eh, ginawa nga lang po namin ito sa bakanteng loob. Hindi ko lang bumibili kasi may nagpakamatay dati. Hindi po to biyaya ng Diyos. Kung wala po ng tatangahan namin. Katangahan mo lang. Ikaw yung babae. Sigurado ka na ba dyan, anak? Kausapin ko muna itong tatay ni Michael. Pero, sa ngayon po, ito po ang desisyon ko. Ay, bahala ka. Ay, nako. Sayang, akala ko pa nang magkakapula ako. Matanda na rin tayo, Elena, ha? Ito na rin natin magkapo. Teka, pinaririnig niyo ba ako? Yung araw na yun. Hindi yun parinig. Ang ina, mag-aanak ako kung kailan ko gustong mag-anak. Kapag bilisan mo. Hindi na, ba't ko ba ako minamadali? Ayun lang naman kasi yung silbi mo sa buhay. Alam mo, kung hindi ka lasing, lulong ka sa droga. Hindi ka na yata pumapasok sa eskwela eh. Hindi lang namin sinasabi sa'yo ng nanay mo, pero matagal na kami nawala ng pag-asa sa'yo. Ang inaasahan na lang namin sa'yo ngayon, bigyan mo kami ng 3 cute na mga apo. Tama, anak. Kasi, halata naman yung formative years mo na. Wala ka talaga magagawa sa buhay. Tingnan natin! Hindi ka! Hindi ka! Wait lang pa. Matalino! Matalino! Hindi ka! Magaling sa... Wait, just what? Sa sport! Eh, wala ka! Ikaw ang tinuturing na basura! Anong bansang ito? Anak, wala kang ibang misyon sa buhay. Hindi ka mag-produce ng bata at pagpusog ng produkto. Tangina, grabe! Grabe kayo! Paano bang ako yung nabuntis? Tangina siya yung magpapaward pero sa akin kayo disappointed? Paolo, mapalad ka nga at kami ang mga naging mga magulang mo. Aba, wala kami nililihim sa inyo ng mga kapatid mo. At diba, ito naman yung gusto niyo mga kabataan nyo ngayon, at maging ka-level na lang ninyo ang mga parents ninyo. Eh kasi turugista ka, bakit hindi ka kasi mag-aral na mabuti? Ha? Gumawa ka ng produktibo sa buhay mo. Mag-tree planting ka. Hindi kaya mag-call center agent. Oo, anak, kasi alam mo, ako ang magiging #1 supporter mo. Magpapagapa mo may kwenta pa yung buhay mo, kahit alam ko naman na wala kang kwentang tao. Eh, sumali ka ng balangka, maraming ka nanalo doon. Tangina, ang unfair ninyo! Eh ganyan talaga. Ang sarap talaga nitong... Ang sarap nitong nilutong tinola. Ano bang bagong nilagay mo dito? Ang sarap. Broccoli. Nilagyan ko ng broccoli. Sarap. Diba? Social, diba? Broccoli. Ay, siya nga pala. Hulaan niyo kung sino ang nakita ko kanina sa palengke. Word of Yulo! Hindi. Malis na ka! I'll touch myself na lang, ha? Hindi! Mary Grace Piatos! Ay, tingnan niyo si Onyo. Sino yun? Yung tricycle driver doon sa
bagay na gusto niya. Alam mo, maraming mga bakla ngayon. Maraming mga bakla ngayon gustong magpa-sex change. Pero walang budget. Hindi kaya naman naduduwag. Mapalad siya, nagawa na niya ng isang bagay na makakapagbigay sa kanya ng fulfillment. Wow! For LGBT ka pa. Abay, oo naman. Napaka-open-minded ko kaya. Akala ko ba Katoliko ka? Hindi ba pwede sa akin yan? Ay, hindi ko alam. Ay, basta ako. Approve sa akin yung mga gender surgery, gender equality. Basta pro-RH bill ako, pro-FOI, pro-divorce, pro-death penalty pa nga yata ako. Basta for the pro! Pero ang abortion, hindi pak na pak sa'yo. Ayun, fact din naman anak. Anak, ako naniniwala naman dapat tigan yung abortion eh. Pero eksklusibo lang sa mga sensitibong kaso. Katulad ng mga biktima ng pagkatahasa. Pero yung sa'yo anak kasi, para naman kasing ginusto mo yan eh. Hindi kaya. Eh bakit ka rin pabuntis? Eh, hindi ka naman po alam na mabubuntis ako eh. Eh bakit masinuko ang bataan ng walang proteksyon? Ay naku, o ano ha? Imbis na sinusuporta Kahit mo itong kapatid mo ha, tingnan mo kapusukan niya kasi yan eh. Yan, kaya ganyan nangyari. Imbis na sinusuportahan mo tong anak mo ha, pinangangaralan mo pa. Ina, alam mo ikaw ha, kanina pa ako na-high blood sa'yo, ha? Sana pala, hindi ka na lang inili ng nanay mo dito sa mundo, ha? Sana pala, tamod ka pa lang, pinatay ka na namin. Tangki na ka rin. Oo! Ano sabi sa Exodus chapter 21, verse 17? Sige, magbasa ka. Tingnan mo dyan sa Biblia, na matuto ka namang walang galang, daw ka, ha? Ano? Sabi dito, utang ina mo. Iting burat ka, burikat ka! At putang ina mo rin! Putang ina ka talaga, oh! Alam mo, Totoo. dapat bata ka pa lang, sinakal ka na namin ng umbilical cord na hindi ka na pinanganak, ha? Ito pinakapangit na sabi sa balat ng lupa eh. Pagkalabas sa puki ng nanay niya, tulabot mo lang hanggang ulo hanggang paa, ha? Tinalo mo pa yun sa anak eh. Sana pala baby ka pa lang, kinurol na namin yung mga mata mo, ha? Nang nabulag ka ng putang ina ka. Sana pala pitos pa lang to, nilaso na natin dyan sa tiyan mo eh. Sana pala, pina-abort ka na lang din namin. Tumigil ka na! Tama na yan, ha? Nasa harapan kayo ng hapagkainan. Nasa harapan kayo ng biyaya ng Diyos. My goodness! Paano tayo pagbabalaan yan? Kung pinawalang hiya na naman ang hapagkainan, ha? Ngayon, kunin ko na ang ice cream sa ref. Wala akong maririnig na ingay mula rito, ha? Akin na to. Masarap tong ice cream! Bumababa ng flesh. Shut up, bitch! Hoy, ba't ganyan ka Tumigil ka na! makapagpapagawa? Ay, ganyan ko dyan dito eh! Wala na ba talaga gumagala sa akin sa bahay na to, ha? Ako ang padre de pamilya dito, bakit hindi niyo ako ginagalang? Kapag ako natulog, ha? Hindi ko kayo palalabasin sa bahay na to. Akala ninyo kasi, Ano naman gagawin natin sa bahay ko? pwede ba? Sumasagot ka na naman, ha? Lahat na lang sinasabi ko, sinasagot mo, ano, bakit, Again, isip bata ka kasi hindi ka ginagalang ng mga anak mo! Ina ka, utang ina ka talaga. Ako kanina pa ako